Noong ika-5 ng Nobyembre, kinuha ni Frau ang talaan na isinulat niya sa nakalipas na ilang buwan at nagsulat ng isang masusing ulat na nagpapaliwanag kung paano siya napadpad sa isang kubo sa mga bundok. Nagsimula ang lahat sa Mayo nang magbakasyon si Frau kasama ang 2 kaibigan at ang kanilang asong si Lynx. Hindi sanay si Frau sa mga hayop at naaasiwa sa tabi ng kawawang lalaki. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kubo, nagpahinga sila at nagpa siya ang magkakaibigan na pumunta sa restaurant sa malapit na nayon. Pagod si Frau, kaya nanatili siya kasama si Lynx. Naiinip, sinubukan niyang hipuin ang aso, ngunit nagalit si Lynx. Ginugol niya ang araw sa pagpapaganda, paninigarilyo, at kung minsan ay awkward na nakatitig sa aso. Sa huli, maaga siyang natulog. Kinabukasan, nagising si Frau at nakita niya si Lynx na umiiyak sa tabi ng pinto. Pinalabas niya ito para makapagbawas at tiningnan niya ang bahay, para lamang matuklasan na hindi pa bumabalik ang kanyang mga kaibigan. Sa pag-aalala na maaaring may nangyari sa kanila, nagsimulang maglakad si Frau patungo sa nayon kasama si Lynx sa unahan niya. Bigla niya itong narinig na umiiyak at sumugod sa kanyang tabi, tila nasaktan ng kanyang ilong ngunit hindi niya makita ang dahilan. Patuloy na naglakad si Frau ngunit sa halip na sundan siya, bumalik si Lynx. Pagkatapos ng ilang hakbang, bumangga si Frau sa hindi nakikitang pader. Nalilito, hinawakan niya ito gamit ang kanyang mga kamay na nagpapatunay na may harang doon at hindi siya makakadaan. Naririnig din niya ang kabog, ngunit iyon ay ang pintig ng kanyang puso. Iniisip ni Frau na kakaiba na walang nakalagay na babala at walang nagtatakang mga taga-nayon na dumating upang tingnan ang harang. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang dumaan, kaya nagpa siya siyang bumalik. Sa daan, nakahanap siya ng farmhouse na may 2 tao, ngunit pinipigilan siya ng hindi nakikitang pader na makipag-ugnayan sa kanila. Ang kanyang boses ay hindi naririnig dahil sa harang at ang mga magsasaka ay tila natigil sa oras, bagaman ang tubig ay patuloy na umaagos mula sa gripo. Sumuko, bumalik si Frau sa kubo at nanigarilyo habang napagtantong si Lynx na lang ngayon ang tanging kasama niya. Tumanggi na tanggapin ito, bumalik siya sa kalsada at sinubukan muli ngunit walang saysay. Hindi na alam kung ano ang gagawin, humiga si Frau. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at sinubukang lumabas upang mag-imbestiga, ngunit nang buksan niya ang pinto ay natuklasan niyang nakaharang na ngayon ang hindi nakikitang pader sa pinto ng bahay. Nagsimulang sumigaw si Frau para lamang magising sa kanyang kama, kung saan naghihintay sa kanya si Lynx. Agad niyang sinilip ang pinto at nakumpirmang maayos pa ito. Pagkatapos ay lumabas siya para mamasyal, at sa kasalukuyan, isinulat ni Frau na hindi niya naaalala kung ano pa ang ginawa niya noong araw na iyon. Tila ang realidad ng sitwasyon ang nagpapagulo sa isip niya. Bumalik si Frau sa kubo ng 2:00 at ginamit ang binocular ng kaibigan upang tingnan ang lugar. Hindi pa rin gumagalaw ang mag-asawa sa farmhouse at ipinagpalagay niyang patay na sila, ganoon din sa mga taga-nayon. Iniisip niya ang kanyang mga kaibigan at iniisip kung dapat ba ay sumama na lang siya sa kanila upang maabot ang dulo ng magkasama. Sa sandaling iyon ay nagsimulang tumahol si Lynx at tumakbo palayo. Nang subukan ni Frau na sundan siya, natuklasan niyang nakakita siya ng baka. Sa una, nagtago siya sa takot, ngunit pagkatapos ay nilapitan niya ang hayop at nakipagkaibigan sa kanya, dinala siya pabalik sa kubo para sa gatas. Pinangalanan ni Frau ang baka na Bella, binanggit na siya ay isang biyaya at isang pasanin. Kinabukasan, sumakay si Frau sa kotse ng kanyang mga kaibigan at nagmaneho sa kalsada patungo sa nayon, umaasa na makakadaan siya dahil sa bilis. Nakita din niya ang isang inabandonang sasakyan sa kabilang panig na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana at ang kotse ay bumangga sa hadlang. Hindi pinansin ang dumudugo niyang sugat, hinawakan ni Frau ang pader habang iniisip niya ang kahulugan sa likod nito. Sa sumunod na 10 araw, sinubukan ni Frau na humanap ng solusyon upang makatawid sa hadlang ngunit hindi nagtagumpay. Sa wakas ay hinarap niya ang katotohanan at umiyak sa kama habang tinatanggap niya na walang darating para sa kanya. Pinag-isipan din niyang magpakamatay, ngunit naalala niya na ang kanyang mga kaibigan ay nag-imbak ng mga pagkain sa kubo at sa halip ay nagpa siya na subukang mabuhay upang pasalamatan ang kanilang memorya. Kasama sa mga supply ang napakaraming kahoy at ilang patatas, kaya inilabas ni Frau ang mga ito at sinimulang magtanim ng mga patatas. Naghukay din si Lynx, determinadong tumulong. Habang lumilipas ang mga araw, pinapaikot ni Frau ang orasan tuwing umaga at tinatandaan ang petsa sa pamamagitan ng paglalagay ng X sa isang kalendaryo. Sa ika-30 ng Mayo, umulan buong araw kaya nagpa siya si Frau na manatili sa loob. Gayunpaman, nakarinig siya ng kakaibang ingay at tumungo upang tingnan habang may hawak na kutsilyo,
ngunit nakakita lamang siya ng basang pusang nagningiyaw sa labas. Inampon din niya ang pusa at ngayon ay may 3 kasamang hayop si Frau. Si Lynx ang naging tanging kaibigan niya sa mundo ng kalungkutan. Sa kalaunan, nagpa siya si Frau na subukang mangaso. Hindi pa siya nakagamit ng baril noon at nang subukan niyang barilin ng isang usa, nasugatan siya sa pag-urong at ang hayop ay tumakbo palayo dahil sa takot. Habang naglilibot siya, nakita niyang muli ang nasirang sasakyan at tiningnan ang radyo, ngunit karamihan sa mga istasyon ay walang signal at isa lang ang may musika. Nakahanap din siya ng mapa, kaya nagpa siya siyang sundan ito at subukang marating ang lambak. Sumama si Lynx at naglakad sila ng maraming oras hanggang sa makakita sila ng inabandonang truck. Sinubukan ni Frau na lapitan ito, ngunit sa kasamaang palad, nakaharang ang hadlang at kinailangan nilang bumalik. Pagkatapos ng maraming paggalugad gamit ang mapa, nakabisado ni Frau ang iba't ibang lugar sa loob ng hadlang. Ngayon ay maaari na niyang tahakin ang pinakamabilis na mga kalsada patungo sa mga lambak na nagpapahintulot sa kanya na umalis at dumating sa parehong araw nang hindi iniiwan ng iba pang mga hayop ng matagal. Kung minsan ay nakakahanap siya ng ibang mga kubo, ngunit laging walang laman. Kahit papaano, maaari siyang kumuha ng mga kapaki-pakinabang na bagay mula sa mga ito. Ang paghiga sa damuhan kasama si Lynx sa ilalim ng mainit na araw at pakikinig sa mga ibong kumakanta ay naging isang pagbabagong karanasan para kay Frau na ngayon ay nakadarama ng higit na koneksyon sa kalikasan. Nakonsensya siya nang subukan niyang mangaso muli, ngunit kailangan niya ang karne ng usa para mabuhay. Sa gabi ay nahihirapan siyang matulog habang naaalala niya ang paraan ng paggulong ng use sa sakit bago mamatay. Hindi niya kailanman isinulat ang tungkol sa kanyang unang pangangaso dahil naiinis siya dito. Isang gabi, nahirapan si Frau na makatulog dahil sa napakalakas na bagyo. Kinaumagahan ay nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa kabinet at binuksan ito upang matuklasan na nanganak na ang pusa. Kulay puti ang kuting kaya pinangalanan ito ni Frau ng Pearl. Napagtanto ni Frau na ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-aalala tungkol sa mga hayop upang huwag magpanik tungkol sa kanyang sitwasyon at pinalitan niya ang mga responsibilidad ng kanyang dating buhay sa trabaho ng responsibilidad na pangalagaan ang kanyang mga kaibigang hayop. Noong ika-20 ng Hulyo, sinimulan ni Frau ang pag-ani ng dayami sa parang habang tahimik na inaalalayan siya ni Lynx. Nasasaktan ang kanyang mga kamay at napapagod ang kanyang katawan, ngunit dinadala pa rin niya ang dayami pabalik sa kubo araw-araw. Sa pagbabalik, palagi niyang tinitingnan ang farmhouse, ngunit nandoon pa rin ang harang. Sa pagitan ng lagay ng panahon at ng kanyang pisikal na mga limitasyon, inaabot siya ng humigit kumulang 3 linggo upang anihin ang buong parang. Napagtanto ni Frau kung gaano kahirap mabuhay at umiyak, ngunit sinusubukan pa rin niyang mabuhay dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang mga alagang hayop. Tinamaan siya ng depresyon at inabot ng 2 linggo bago siya muling lumabas upang mabuhay. Sa kagubatan, nakakita siya ng mga prutas sa mga puno at iba pang mga gulay sa lupa na naging daan upang makakuha ng sapat na pagkain upang tumagal sa buong taglamig. Ngayon, mas nakakakain ng masarap sina Frau at ang kanyang mga alagang hayop. Isang araw, natuklasan ni Frau ang mga kakaibang damit na nakasabit sa isang puno at tinitigan ito ng may takot. Gayunpaman, isa lamang itong bangungot. Ang taglagas ang kanyang paboritong panahon, ngunit nahihirapan siyang matulog at lumalala ang mga bangungot. Nagkaroon siya ng trangkaso at halos buong araw ay pagod, mabuti na lang at laging nandyan si Lynx para pasayahin siya. Namangha si Frau sa kung paanong hindi na siya nagiging masungit at madalas siyang niyayakap upang pasalamatan siya sa pagsama sa kanya. Sa kasalukuyan, ipinahayag ni Frau na wala na si Lynx ngunit nakikita pa rin niya ang kanyang sarili na nakikipag-usap sa kanya kapag nagpapatuloy siya sa paglalakad. Noong ika-27 ng Oktubre, bumagsak ang unang snow ngunit tumagal lamang ito ng ilang araw. Pagkatapos ay dumating ang mainit na hangin na gumagawa ng ingay buong araw at gabi. Naging mas mahirap para kay Frau na matulog. Ang hangin ay tumagal ng 3 araw at nang tuluyang umalis si Frau sa bahay, nakita niyang patay na si Pearl sa labas. Ang pusa ay binigyan ng wastong libing sa ilalim ng pangangasiwa ni Lynx. Nang maglaon sa kalagitnaan ng taglamig, nakakita si Frau ng fox sa tabi ng batis at naghanda siyang bumaril, ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi niya mapigilang isipin ang pagkamatay ni Pearl at ang katotohanan na siya ang tanging nilalang sa kagubatan na may konsepto ng tama at mali. Sa huli, pinili niyang maawa. Sa kubo, sinusuklayan ni Frau si Bella araw-araw, iniisip siya na parang kapatid na niya ngayon. Napansin niya na ang baka ay naging napakabilog at iniisip kung siya ay buntis. Sa kalaunan, walang pagpipilian si Frau kundi ang mangaso muli,
at ang pakiramdam ng puso ng use sa kanyang mga kamay habang nililinisan niya ito ay nagpapahirap sa pagtulog sa gabi. Noong 11 ng Enero, napansin ni Frau na medyo dumudugo si Bella at binabantayan siya buong araw. Sa gabi, tinulungan niya si Bella na manganak. Ang mga araw ng taglamig ay lumipas na puno ng mabibigat na bagyo ng nyebe. Si Frau ay nakakaranas ng panapanahong depresyon at umaalis lamang sa kama dahil pinipilit siya ni Lynx. Nawawala ang anumang iniisip niya tungkol sa pagpapakamatay kapag naaalala niyang dapat niyang alagaan siya. Pagkatapos ng taglamig, nagpa siya si Frau na lumipat sa isa sa mga kubo sa parang. Sa ika-25 ng Mayo, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga alagang hayop at naglakbay sila ng sama-sama upang marating ang kanilang bagong tahanan. Nang makita ang magandang pastulan, tumaas ang pag-asa ni Frau para sa hinaharap. Mula noon, namumuhay siya ng payapa kasama ang mga hayop, mga bituin, at ang kalikasang nakapaligid sa kanya. Ang mga alaala niya ng araw na iyon ay sariwa na hindi niya isinulat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kasiyahan. Noong ika-16 ng Oktubre, nagsimulang magsulat muli si Frau at ginagamit ang karamihan ng kanyang oras upang doblehin ang supply ng kahoy. Ang kanyang alaala sa mga araw na iyon ay mahina at noong ika-10 ng Disyembre ay nakahanap siya ng sulat na hindi niya matandaan na isinulat na nagsasabing ang bilis ng panahon. Habang bumabagsak muli ang nyebe, nagiging mas pilosopiya si Frau at iniisip kung paano pinipilit ang mga hayop at tao na mamuhay ng labag sa kanilang kalooban. Isang araw, napansin niyang may puting uwak na madalas lumilipad sa paligid ng bahay, hindi pinapansin ng itim na pamilya nito. Iniisip ni Frau na maganda ang puting uwak at hinuhusgahan niya ang iba pang uwak para sa kanilang diskriminasyon. Nag-iiwan di siya ng pagkain para sa puting uwak sa tuwing iniiwan ito ng pamilya nito. Sa kalaunan, lumipas ang 2 taon ni Frau na naninirahan sa loob ng harang at sa sandaling iyon ay nakalimutan na niya ang kanyang dating buhay, nawala na rin siya ng pag-asa na siya ay matatagpuan. Noong unang bahagi ng Hunyo, siya at ang kanyang mga alagang hayop ay lumipat sa isang bagong bahay, umaasa na ang pagbabago ay makakatulong sa saloobin. Sa kasamaang palad, hindi niya maibalik ang kaligayahan ng unang tag-init. Isang hapon, pauwi na sina Frau at Lynx mula sa paglalakad at biglang may narinig si Lynx malapit sa kanilang bahay, kaya agad siyang tumakbo papunta dito. Sa oras na maabutan ni Frau, nagimbal siya nang makita ang isang kakaibang lalaki na pinapatay ang anak ni Bella gamit ang palakol. Habang sinalakay ni Lynx ang lalaki upang pigilan siya, tumakbo si Frau sa bahay upang kunin ang kanyang sandata. Sa kasamaang palad, huli na at paglabas niya ay patay na si Lynx. Galit na galit, pinatay ni Frau ang lalaki bago kumapit kay Lynx sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, dinala ni Frau ang kanyang kawawang alaga upang ilibing siya habang naririnig si Bella na gumagawa ng malungkot na ingay dahil natagpuan niya ang kanyang anak. Ang katawan ng lalaki ay itinapon sa bangin nang walang anumang awa. Wala nang maramdaman, lumipat si Frau kasama si Bella at ang pusa sa ibang bahay. Di nagtagal ay bumalik si Frau sa pagtatrabaho at ang pagkawala ni Lynx ay nangangahulugan na kailangan niyang mapag-isa sa kanyang mga iniisip. Sa kasalukuyan, sinabi ni Frau na naka-move on na siya at lagi niyang pahahalagahan ang mga alaala ng kanyang mga alagang hayop bilang pampatibay loob upang patuloy na mabuhay. Tinapos niya ang kanyang sulat noong ika-25 ng Pebrero dahil wala na siyang papel at lumabas siya para pakainin ang puting uwak. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.